5 years sa Japan, kaya po bang makaipon ng 1 million pesos? So yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Leo, isang OFW dito sa Japan. Matagal na po sa Japan pero hindi pa rin yumayaman. Yun nga, 5 years sa Japan, kaya bang makaipon ng 1 million pesos? So yun yung pag-uusapan natin sa video na ito. Kaya tutok lang kayo, i-like ang video na ito, and then mag-subscribe kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe. Okay, let's go! Okay guys, so yun na nga, 5 years dito sa Japan. So kaya nga ba makaipon ng 1 million pesos? So tulad natin na mga kababayan natin na mga SSW, mga trainee, usually 5 years yung kontrata nila. So yung trainee, patapos na yung ganung program, mapapalitan ng another new program yung TITP natin. So yung bagong TITP and then SSW na mga kababayan natin. So yun yung mga usually 5 years yung kontrata. Okay. So, yun na nga, 5 years, makakaipon ba tayo ng 1 million pesos sa Japan? So, maraming sumasagot ng hindi, marami rin yung sumasagot ng oo. So, kumbaga hati yung comments ng ating mga kababayang mga netizens. So, yun. So, paano nga ba makaipon ng 1 million pesos dito sa Japan sa pagtatrabaho ng 5 years? So, kung i-compute natin, kailangan nating mag-ipon ng siguro mga 5 lapad. Kung i-compute natin 5 lapad, pwede tayo makaipon siguro ng 5 years. So, i-compute nga natin. Okay, so kung i-compute natin, kailangan natin ng siguro mga 5 lapad per month na kailangang itabi, i-save para makaipon ng 1 million pesos sa loob ng 5 years. So, dapat consistent na every month, 5 lapad. So, yung mga sahod ng ating mga kababayang OFW, mga trainee, tsaka SSW, ang range ng sahod nila nasa 12 to 15 lapad. So, may kaltas pa yata yun. So, kung maitatabi natin yung 5 lapad doon in 5 years, consistently, pwede tayo makaipon ng 1 million pesos. Pero mahirap naman yung 5 lapad consistently. So, pwede nating bawasan yun. Depende sa diskarte natin. So, kasi kung mag-iipon lang tayo, savings lang, yung ordinary or basic savings lang, kailangan talaga natin ng 5 lapad or kulang-kulang 5 lapad or 19,000 pesos yon sa ngayong palitan. So, medyo mahirapan. Karamihan sa atin mahirapan na makaipon ng 5 lapad per month. Mapa OFW man yan o yung mga nandito na sa Japan na mga kababayan natin. Ang importante kasi sa pag-iipon, dapat consistent, every month talaga dapat magawa mo yun. Pero kung sa una lang tayo mag-iipon, then after 1 year, wala na. So, hindi tayo makakaipon ng 1 million in 5 years. So, yung pag-iipon kasi ay, kumbaga, yung savings, basic savings ay, kumbaga, yun yung pinaka-basic na pwede nating magawa para makiipon ng 1 million. Pero mayroon mga pamamaraan, mga vehicle na pwede nating gamitin para makaipon ng 1 million kahit hindi tayo nag-iipon ng 5 lapad per month. So, ano ba yung pwede nating gawin na makaipon tayo ng 1 million in 5 years? Kahit konti lang yung sinasahod natin. Okay, mayroon kasi mga vehicles na pwede natin gamitin, hindi lang yung basic savings sa bangko. Kasi kung mag-iipon tayo sa bangko, kumbaga sabihin na natin talo tayo. Talo tayo ng inflation. Kasi alam naman natin na mayroong inflation. So kung hindi natin iisipin yung inflation, mag-iipon lang tayo sa bangko, kumbaga talo yung pag-iipon natin, basic savings sa bangko. So, pwede natin gamitin yung mga, sabihin na natin, investment vehicles na tinatawag. So, mayroon tayong, yung sikat ngayon, so, kumbaga famous ngayon sa mga OFW ay yung MP2 Savings, Pag-ibig Fund. So, yung MP2 Savings ay umaabot ng 7%, average na yun, 7% per year.
pwede nating matanggap yung interest na ganon or yung dividend na ganong rate, 7% per annum. Another one na pwede nating pag-investan ay yung tinatawag na REITs sa Philippines. So, hindi lang yung MP2 savings, mayroon din tayong tinatawag na REITs. So, yung Real Estate Investment Trust na tinatawag. So, yung interest din doon, nasa ganun din, naglalaro din sa 5 to 7% per annum yung interest na yun. Yung dividend na pwede natin matanggap. And then, yung REITs kasi, ay makaka-avail lang tayo noon pag nag-open tayo ng isang brokerage account na pwede nating i-open. Mas maganda kung nasa Pilipinas pa lang, mag-open na tayo ng brokerage account natin. Yung mga sa stock brokerage account, nag-offer sila ng mga ganong REITs. So, pwede tayo makabili ng REITs. Hindi lang yung stocks, pwede rin yung REITs. Pwede tayo makabili ng REITs doon sa mga stock market broker na yun. So, yun nga, naglalaro yung dividend no ng 5 to 7%, depende sa company. Yung mga hawak ko kasi yun lang, yung A-REIT, mayroon akong A-REIT, yung Ayala, and then Citicorp company, and then yung isa pa, mayroon pa akong RCR, yung Robinsons Real Estate Investment Trust. So RCR sa Robinsons naman. So yung mga malls na yan, Ayala Malls, Robinsons Malls, so yung mga offices nila, mga buildings, offices, real estate properties nila. So, doon ako naka-invest. So, medyo okay naman siya. And then, pangatlo ay, pwede tayo mag-invest sa mutual funds na tinatawag. UITF or mutual funds. So, ganun din, pwede tayo makabili ng mutual funds sa stock brokers na yon. Kung mayroon tayong stock market brokerage na account, pag nakapag-open tayo noon, pwede tayong bumili ng REITs, tsaka mga mutual funds na tinatawag. So, try nating i-compute kung magkano ba yung kailangan nating mai-save monthly sa mga tatlong investment vehicle na yon. So, tingnan natin sa computer natin kung magkano yung kailangan nating invest monthly para ma-attain natin yung 1 million savings or investments in 5 years. So, halimbawa, 15,000 yung nasi-save natin per month or sabihin natin 4 na lapad or 15,000 pesos ang magiging total natin ay, so yun na. Kaya nating maabot yung 1 million in 5 years. 5 years yan, 5 years. And then, 7% per annum na interest or dividend gamit ang MP2 savings o kaya REITs ay kailangan natin mag-ipon ng 15,000 pesos or 4 na lapad. So, kulang-kulang, more or less, 4 na lapad yung kailangan natin i-save monthly for 5 years para makaipon tayo ng 1 million pesos. Pero ang deposit lang talaga natin dyan ay 900,000 pesos. Kung 4 na lapad sa loob ng 5 years, so pwede tayo makaipon ng 900,000 pesos, and then mayroon tayong interest or dividend na 135,000 based dito sa ating calculator na ginamit. So, yan. Okay guys, so sana nagustuhan niyo yung aking share ng video na to. So, sana ay mayroon kayong natutunan kahit papano sa pinag-share ko na pwede natin gawin para makaipon tayo ng 1 million in 5 years sa pagtatrabaho dito sa Japan. So, depende na sa diskarte natin sa pag-iipon, kung anong investment vehicle yung gagamitin natin, kung ano yung angkop sa atin. And then, depende rin sa atin yun kung magiging consistent tayo na mag-ipon for 5 years monthly. Dapat walang pass doon. Every month, dapat consistent tayo mag-ipon ng, sabihin na natin, 4 na lapad per month, at least 4 na lapad per month, para ma-attain natin yung goal na 1 million pesos in. Okay. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe, Leo Amoroso, and then mag-like din po kayo sa video nito. Hanggang sa muli, thank you for watching. Bye-bye.